Alright, so what's up mga brad? So yun, nagbabalik ulit sa isang panibagong video na kung saan itutuloy na natin yung mga naumpisahan nating project dito sa mga kotse namin ni Sir Chuk, wherein kinonvert natin ng 16 valve yung dating 12 valve na engine ni Sir Chuk. And pagdating naman dito kay two-door, sinalpakan natin siya ng EFI na engine na galing dun sa isang Nissan Sentra natin na dinala natin sa Baguio, and a day after kinatay natin para nga ma-harvest itong engine na to at mailagay dito kay two-door. So current status nitong kay Sir Chuk, nakadismantle pa yung kanyang engine since galing nga ito sa machine shop. Pinapalitan natin yung kanyang liner back to its standard bore para maging matibay at maging reliable yung engine ni Sir Chuk. And though nga pala sa mga nag-comment about dito sa pwedeng ipangalan sa sasakyan ni Sir Chuk, maraming salamat po sa inyo. And I'm happy to announce to you na meron na siyang pangalan, guys, which is aabangan nyo dito sa ating video na to. So please, panoorin nyo yung video all throughout. Ito na yung kasuglong nung wiring harness natin dun sa loob ni two-door. So dinisect ko sila one by one kung saan sila papunta sa abot ng aking makakaya. So discover na natin yung mga connection nitong mga to. So ngayon wawiringin na natin si two-door, guys. Subukan natin siya paandarin ngayon, guys. Let's go. Okay guys, so yun, no, medyo tapos na natin tong engine, and nakalkal na natin yung wire by wire ng ECU dito. So tsinaga ko talaga siyang kalkalin mula dito sa junction box papunta dun sa mga kung saan sila papunta. Hindi pa natin siya papaandarin muna. So tetestingin ko muna yung ginawa kong mock-up muna dito. Subok lang naman to. Meron akong inimbentong kalokohan dito, guys. So ito yung parang check engine light, and ito yung fuel pump. So about dito sa fuel float and fuel pump ni two-door, so ang gamit ko pa rin is yung pang ECCS na fuel pump, pero since rare yung sasakyan natin, so rare din yung tangke niya, guys. Dating EFI itong si two-door, so meron siya lalagyan ng fuel pump, and meron siyang abang na wiring papunta dito sa loob. Ayan sila, guys. So naging bolt on yung fuel pump natin kahit na medyo naka-cable tie lang yung bracket niya. And dilagyan ko siya ng hose dito para iwas vibration, para hindi yung maingay yung fuel pump natin. And yung strainer, ang nagkakatalo na lang dyan, guys, kung papasok ba sa tangke to, kasi mukhang ito yung level nung dati niya na walang fuel pump. So yun, guys, bali meron siyang OEM na wirings dito pagdating sa fuel float niya. And pakita ko sa inyo yung gas tank. So sa gas tank naman pala ni two-door, wala tayong naging problema dito, guys, kasi yun, meron siyang baffle, guys. Teka, lagyan ng ilaw. Ayun, meron siyang timba. So kailangan sa mga EFI ganyan yung tangke nila. Meron silang surge tank built-in dito. So kahit na gumaganon-ganon yung kotse, hindi siya nawawalan ng pondo dun sa surge tank niya. So continuous yung flow ng gasolina. Yung madalas nagiging problema ng mga Corolla na nagko-convert ng carb type to EFI. So hindi nila maisagad yung level ng gas. So minsan nasa kalahati pa lang sila, kailangan na nilang magpagas kasi naubusan nga ng supply yung fuel pump. So delikado din yon pagka nasa karera ka, kasi pag nagkulangan ka ng gasolina, possible na sumabog yung makina mo kasi maglilin siya. So ang sagot doon, manap ka ng pang EFI na tangki ng mga Corolla. So tapos ang problema. Ngayon, Nissan na to, wala namang EFI na lumabas na ganito. So rare yung tangke natin. Galing pa yun sa Amerika, guys.
So luckily, pang EFI yung tangke ni Tudor. So gusto ko din pakita sa inyo yung dati niyang computer box. Ayun siya guys, oh. Ito yun, oh. Computer box yan guys. So basically si Tudor is EFI talaga siya dati. Ang engine nito is E16i, yung sampalok na pag ganun-ganun. Tas 1.6 siya kahit na 8 valve lang. So ngayon, ito na yung final na itsura na muna nitong ating gas float at fuel pump. I-innovate na lang natin yan pagdating ng tamang panahon. Let's go! So tetestingin natin kung okay ba yung tama ba yung nakita ko dun sa kabilang harness na ginaya ko lang naman papunta dito. So yun guys, no, bali subukan natin kung tama ba yung magiging output nito. So supposed to be, pag in-on nyo susi, magpa-prime itong kanyang fuel pump, tapos naka-on ang kanyang check engine light, and pagka-on ng susi nga, mamamatay ito dapat, hindi siya dapat continuous na andar. So guys, no, lagay ko lang yung computer box, tapos magpapadaan lang ako ng wire dito. So subok lang to guys, malay nyo umusok na agad. Alright guys, let's go. So yun, no, paano ba? Subukan na natin yung sinasabi ko sa inyong mock-up. So let's pretend na ito yung susi ng ating sasakyan guys. So ito yung check engine light natin again. So ito yung positive ng sasakyan natin. So pag in-on mo yung susi, yun, naka-open yung check engine light and mamamatay yan. Yan yung fuel pump natin guys. So nag-prime yung fuel pump nya, no? And naka-open pa rin yung check engine natin. So pag pinatay natin yung susi guys, mamamatay dapat yung ECCS relay nya. Yun, no? Kita nyo ba? So once again, on natin yung susi, naka-open check engine light, fuel pump, priming, pack. Tapos naka-open pa rin check engine light. And yung shut off relay nya, so babunutin ko yung susi guys, dapat mamamatay yan. Pick! So ngayon, check natin kung meron siyang kuryenteng nilalabas dun sa labas, para malaman natin kung aandar ba siya o hindi guys. Let's go! Okay guys, so ngayon ang gagawin ko is babaklasin ko itong kanyang distributor. So ang gagawin natin, ima-manual natin siya na ikot. So pretend tayo na maandar na yung makina. So bunutin ko lang. So bukas ko na ipa-finalize yung wiring nitong si Tudor. Mock-up lang muna siya ngayon. So bunutin ko lang to guys. Yan. And kuha tayong screwdriver. Saan na ba yung screw gamit ko kanina dito? So guys, no, tignan nyo yung kuryente na kinalkal ko. As in literal na 1 by 1 talaga dapat guys, para siguradong hindi magka-problema. So far successful naman yung ginawa natin. So ito yung screwdriver. Dapat pag in-on natin to sa loob, meron siyang ilalabas na kuryente dito guys. Yan. So ito yung spark plug cable. Ito yung screwdriver. So ngayon, on muna natin yung susi. Let's pretend na susi yung hawak natin. And again, ulitin ko lang yung sequence niya sa inyo guys, no? Pag on ng susi, dapat magpa-prime yung fuel pump. So let's pretend this is yung fuel pump natin. And ito yung check engine light. On na natin yung susi guys. Yan. Yun, no? So dapat mamamatay yan. Magpa-prime lang. So yung check engine light natin, buhay pa rin siya guys. So ngayon, ikot natin dito. Tingnan natin kung may kuryente bang ilalabas. So guys, no, moment of truth. Dinig nyo ba yung mga injector guys? Ba't wala tayong spark? Yun, no? Pero tinig nyo yung injector guys, oh. Pero walang spark, no?
Siguro dahil di po umaandar. So guys, no, successful yung mission natin. Di ko alam kung kailangan ba na umaandar, ano ba tawag dito, ikakrank yung engine before siya magpakita ng spark dito. Pero so far dito sa pag-ikot natin, yung injectors niya bumubuga. Ayan, oh. So it means active yung system natin ngayon. So try natin siyang patayin, guys. Ayan. So bunutin natin yung susi. Tapat yung relay. Yun, nag-off siya, guys. Dinig nyo ba? So ngayon dapat ito, meron pa rin tayong consistent na positive dun sa ECU, pero dapat ito wala na siyang clicking sounds dun sa mga injector niya. Yun, no. So guys, no, everything is working fine. EFI na si Tudor, guys. Alright, let's go. Ayun pala yung mga kasama ko ngayon dito, guys, no. Sir Chuk, mag-ilaw ka muna, Sir Chuk. Eh, si Sir Jet, wala. Deads na to. Papay ka na, boss. Pwede nang dalhin kayang ilinos to, guys. 5,000 din yun, no? Commission. Oo. So guys, no, again, so far so good yung ginawa natin dito kay Tudor. So kinalkal natin yung wiring harness ng B13 na ECCS. One by one talaga pininout ko yung dun sa ECU para ma-make sure ko na walang magiging problema. And so far so good. Naka-on yung susi, nagkiklik yung mga injectors and yung mga relay natin doon, pati yung check engine light, umaandar sila. So ngayon, guys, bukas ipa-finalize ko na lahat yung wiring nitong si Tudor para mandar yung mga OEM na functions niya, like yung tachometer, yung fuel, yung temp meter, starting niya dun sa original na susi, lahat. So bukas natin ipa-finalize yan, guys. Alright, let's go! Ano, dagdag ko din pala, no, yung syempre kinuha ko din yung kanyang OEM na OBD1 port. So pwede ako mag-run dito ng scanner, yung mga nauuso sa online. So syempre, nung panahon wala namang scanner yung mga sasakyan, meron silang tinatawag na i-jump mo yung dito tapos magre-read siya ng code. So yung mga Honda, ganito rin yung setup ng mga Honda. Meron kayo short na pin dito sa kanyang OBD port. Actually yung sa Honda, ano lang siya, maliit na socket lang, tapos short mo lang yon, maglalabas na siya ng code. So syempre guys, yung Nissan meron din siyang ganon. So again, buksan natin yung susi. Ayan. So yung fuel pump, tick. So check engine light, okay naman. So ngayon, kuha tayong paper clip. Patayin muna. Teka. Sige, short muna natin to. Tingnan yung check engine light, guys, ha. Okay. Ayun, oh. So, nagpalabas na siya ng code, guys. So, bilangin natin yung code. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung first digit. So, yun yung mabilis, yung pangalawa. So, bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, code 55 stands for no errors dun sa mga Nissan. So, actually, mga Nissan, guys, di naman yan ganun kaselan. Kahit bunutan mo na yun ng airflow sensor, di pa yun mag-check engine, guys. So yun, dahil nagawa na natin ng primary mock-up muna yung ECU ni Tudor. So syempre, dito muna tayo sa kotse ni Sir Chuk. Bubuuin na natin yung engine niya ngayon, guys. Fresh from machine shop. Bago yung kanyang liner, bago yung kanyang mga piston, bago mga bearings and all. So basically, sinabay na namin yung pag-general overall dito sa kanyang engine para isahang gawa at isahang sakit yung bulsa. Okay guys, let's go! Hey! Alright guys, so yun, no, continuation na nung mga sasakyan namin ni Sir Chuk. Ngayon tinatrabaho naman namin si Banana. So pangalan na sasakyan ni Sir Chuk ay si Banana.
So, kwento mo muna yung storya, bakit banana daw? Teorya ni Broad TV. Bakit daw? Bakit banana? Kulay puti naman. Pag binalatan mo yung banana, bossing, anong kulay niya? Siyempre, una mong iisipin yung saging, kulay dilaw. Pero yung totoo, pag binuksan mo yung saging, ganyan yung kulay niya, guys, oh. Mukhang saging. So, yun, guys, no, kaya namin bininyagang banana yung sasakyan ni Sir Chuk. Nana. Alright. Guys, so ngayon, pag-usapan naman natin is yung engine ni Sir Chuk since napag-usapan nga natin last time na i-convert namin siya ng 16 valve. Ang mga maliliko. So, ngayon, ang ginagawa namin sa makina ni Sir Chuk is pinipiting namin siya. So, sa engine, kailangan smooth yung journals ng crankshaft. So, sa mga hindi pa nakakalam, no? Punasan mo ayos. Baka merong ano. Na. Pulis na. So, sa mga hindi pa nakakalam, no? Yung mga ganito po ang tawag dyan, journal. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit kumakatok yung makina pag lumuluwag to. Tapos, syempre, nagnanaknak. O, yun na yung nakakatakot na pangyayari sa buong buhay mo kasi gagastos ka na ng malaki. So, ngayon, pag binuksan yan, kailangan i-make sure na hindi naman kailangan i-make sure na standard to eh. Kailangan lang i-make sure na malinis to, na smooth, na bilog. Tapos guys, ang sigunyal dapat diretso yan. So 5 yung main journal nito. Dapat yan, walang bingkong, dapat yan diretso lang. Pangalawang tinitignan dyan is yung play nga ng sigunyal. Yung Sir Chuk, pakita mo nga. Ayan o. Yung salyada yung tawag ng mga matatanda dyan eh. So ito yung kailangan doon. So ito yung tinatawag na thrust bearing. Explain mo, bossing, kung ano yung mararamdaman nila kapag yan yung sira na sasakyan. Okay, kagaya nitong si Tudor ngayon, guys. So pag kinaklatch yung sasakyan, parang gumagaspang yung andar, no? Oh, ay sige. Tapos umiilaw yung oil light. Oh. Kasi nga guys, syempre lumuluwag yung clearance, to tumatakas yung presyon ng langis doon. So yun, no, speaking of oil pressure, so isa sa mga nagiging dahilan po ng mga engine kung bakit sila kumakatok is yung oil starvation. Yung pag nagkulang ka ng supply sa langis tapos high revving ka, so makukulangan ng supply yung mga bearing mo. So mangyayari, magko-contact sila metal to metal. So to make sure na okay yung pressure ng oil, na syempre hanggang dito lang umiikot yung langis, hindi to matakas doon, dapat yung clearance ng mga to hindi maluluwag and dapat pantay-pantay. So yun yung dahilan kung bakit sila ginagamitan ng plastic gauge, boss. Meron tayo yan dito. Nasaan na? Pakita natin. Ilabas natin. Siyempre, kailangan may natututunan daw sila sa channel natin eh. Ayan guys. So ito pang ano to eh, pang masinsinang usapan to sa makina. Ito yung ginagamit na pangsukat ng clearance ng bearing. So shoutout dun sa nagtuturo sa amin na nilalagay daw yung plastic gauge sa ano? Sa likod ng cup. Bumo mo edit. Gago. So ito guys, nilalagay ito sa pagitan ng ano ba? Main cap at hindi pala main cap. Bearing ng main cap papunta sa journal ng main bearing. Hindi sa main cap tapos dun sa wag danon guys, yun yung tutularan yan. Medyo bad yan. Bearing, tapos plastic gauge. Tapos journal. Hindi yung main cap. Plastic gauge. Hindi, main cap. Plastic gauge. Tapos bearing. So, ganun, Paul yan. So, ngayon guys, speaking of side trash, yung hawak ni Sir Chuk. So, syempre guys, pakita natin. Ang size nito, isang technique pala. So, turuan natin sila ng technique. Yes. Ito kasi normal yan na kakaklatch nga, mapupupod yung isang side trash bearing nito. And kasabay nun itong mating surface nito. So, para makatipid kayo,
imbes na pa-build up nyo to, dahil nga maluwag na yung standard size, so gawin nyo standard yung isa, tapos lawan mo to, benching ko yung isa. So pasok mo. Ayun natin kung syempre hindi yan kakasya dahil nga malaki yung isa guys, no? So dun siya nakalagay, no? uy, konti pa. Ayan, no? So ang gagawin natin para magkasya yan, liliyain natin. Sagad na boss. Wala pa. Ayan guys, no? Ayaw niya pumasok. So ang gagawin natin dyan, liliyain yan ni Sir Chok. Ayan yung mga pinagribaban ng pyesa, para mawala yung salyada, yung tawag ng mga matatanda dun eh. Sa ano naman, ewan ko kung anong term yung, ewan ko kung anong natutunan kong term yun. Sabi nila backlash daw. Backlash. Oo, yung backlash, literal na backlash. So again guys, ang gagawin namin ngayon is ipipitting namin yung sigunyal ni Sir Chok. Dapat pala sa sigunyal, i-make sure nyo na walang hagod. So, di baling ito yung magka-problema kasi ito, madudukot mo to eh, wag lang yung main bearing. Pero dapat guys, walang magiging problema yan. Dapat i-make sure nyo na, kagaya nung isang ginagawa namin, nagkadikit-dikit yung mga bearing. So, ayun. Bali, assemblein lang namin yung ilalim ng makina ni Sir Chok, and pag-usapan natin yung conversion nito. So guys, no, this is a 12 valve engine. So J16S. So diba yung side gasket natin, DS yung binili natin. So ito originally ang code nito is J16S, and gagawin natin siyang J16DS. So yung D, yun yung double overhead camshaft siya. So magiging 16 valve na yung engine ni Banana guys. Siyempre. Ayan. Ang kalikutan. So assemblein lang namin to guys, and mag-usap tayo ulit about dito sa kanyang conversion. Okay guys, so ipipiting lang namin to. Let's go. So yun, no? Naipasok na namin yung ano. Labas mo muna yung isang trash washer. Teka, lagyan mo ilaw. Ayan. So labas mo yung isang trash washer, yung benching ko. Hindi, ito muna pala. Ito muna isa. Sige, ikot mo. Ayaw. Ayaw. Sige. 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 Sumasama. Pati isa. Okay guys. So ito yung isa. Sorry guys, no, inabutan na kami ng ulan. So ito yung isa guys, no. Standard siya. So bunutin mo isa. Tapos balik mo na to. Isa. Okay. So ito yung hindi may pasok-pasok kanina guys. Ito yung, yan siya guys, 0.25, 0 po whatever. So pasok mo na rin to. Ngayon, tingnan nyo siya ngayon guys, no. Oh, ikot. Gi. 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 Ayan siya guys, no. Alright. Hindi mo baligtad? Wait, natos tuloy ako. Wala ko baligtad eh. Hindi siya. Siya. Tama. Okay guys. So ayan, no. Yan. So guys, papakita namin sa inyo yung ikot mo, Sir Chok. Yung bigat. Ay, lumabas. Gago, maipit ako. Masakit. Gago. Sige, ikot. Sige. Okay, paikot mo nga siya. Ayun, oh. Sige, yun, oh. Yun, oh. Smooth. Putangin na. Okay guys, so ngayon
kailangan nating ma-make sure na ganyan yung ikot niya hanggang mamaya, na hindi siya higpit pagka nilagay na natin tong kanyang mga cap bearing. So ayan, bago din yung mga bearing syempre. Langisan mo pa. Doon na, yun na malaki. Sana, huwag ka magtitipid na langis. Dito sa gitna mo, puruan. Sige. Ayan. So guys, no, tignan nyo yung ginagawang marka ng main bearing. Ayan, no. So, dyan nagde-depend yung lakas ng bomba ng oil pump nyo. Dyan sa fitting ng main bearing. Dahil dyan yung bumabangga, kaya nagkaka-pressure yung langis. Dahil sa clearance ng bearing. So pag maluwag yung isa dyan or dalawa dyan, syempre tatakas yung presyon doon. Ang ending, maganit yung ikot ng makina. So di kagaya ng ganyan. Ayan o. Okay. So ngayon guys, i-fitting namin yan. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung reading ng plastic gauge. Okay guys. So ayan o, ganyan lang ginagamit yung plastic gauge. So lalagay ka lang ng strip dyan, tapos higpitan mo lang sa spec na alam mong pwedeng ilagay dyan, and luluwagan mo ulit. So balik-balik na trabaho talaga siya guys, no? Pero ito yung nagdadala sa longevity ng makina. So kung pangit yung clearance nyan, hindi tatagal yung engine. Okay guys, so mamaya, no, papakita ko sa inyo yung clearance nila. Let's go! So naluwagan na ulit namin sila, no? Labas na natin, Sir Chuk. Kikidlat niyan, masigan. Yun o. Sabi. Ah. Okay guys. Yun o. Yun o. Oh. Para-pares ng lalaki. Ayan guys. So pagka titignan nyo yung clearance, ito yung gamitin nyo. Ayan o. Ayan. Tapos ito, pasok pa din. Ayan o. Pwede. Ito, pwede pa rin. Ito, pasok. Pwede rin. Ito, Wait. Wait. Ano boss? Ano? Bossing. So guys, no, so yung clearance natin okay siya. Okay na yung engine ni Sir Chuk. Ito-torque lang namin to ng spec 50 Newton meter. Hindi pala, foot-pound. Tapos check natin yung ganit nung ikot niya kung same lang ba. Okay guys, let's go. Okay, so ikot mo, Sir Chuk. Yun o. Yun o. Okay. Wala siyang backlash. So tingnan nyo naman, no. So daliri lang gamit-gamit natin guys. So ganyan dapat yung mga engine guys. Alam na alam yung mga makinang healthy. Dapat ganyan yung sigunyan nila. Okay, so next natin guys is yung mga piston ni Sir Chuk. So kung naalala nyo, ito yung mga pinamachine shop natin. So pinabalik natin ng standard yung bore nya, no. Ngayon, nisiset natin yung mga piston ni Sir Chuk. Alright, let's go.
So yun, no? Nakasalpak na yung apat na piston natin. Yes, sir. Yay! Standard na yan, bayaw. STD. Yes. Sexually transmitted disease. Alright, let's go guys. So, move on na pala tayo dito sa likod. Siyempre, dito sa baba pala. Ipipiting natin ngayon yung connecting rod at yung... Connecting rod lang. Connecting rod lang. Yes. So ito, machine shop na dumali dito. Ganda ng pagkakagawa. Oh. Okay, let's go. Yan. So ito na, no, na-fit na namin. So once again, ayan, o. Tayo mag-focus. Ayun. So guys, no, tingnan nyo. Ayun yung clearance nya. Yan. So pasok na pasok tayo guys, no. And dito, dito. Ayun, o. Siyang siya. Okay guys, so yun, no, pwede na natin siyang buuin guys. Tapos na yung engine ni Boss Chuk. Yay! Sasara na natin yan guys. Alright, guys. let's go. Nagpapabrigin talaga to. Breaking change oil. Wabe. Okay guys, so yan, no? So far so good. Let's go. Okay guys, so bibitinin ko muna kayo dito sa makina ni Sir Chuk. So balikan muna natin yung electricals na ginagawa natin kay Tudor. And samahan nyo ako guys. Tara, paandarin na natin siya. Let's go. So next is magpapalit tayo ng fuel filter. Kasi pressurized na yung gasolina natin kasi nga naglagay tayo ng fuel pump dun sa tangke. And kailangan ng mga EFI na ganito is pressurized na gasolina. So papalitan natin yung plastic na yon from carbureted engine. Papalitan natin ito nung bagong, hindi naman bago tayo, luma. Galing to sa kotse ni Boss Chuk. Susubukan natin siyang paandarin ngayon guys. Gamit lang yung mock-up na ginawa ko kagabi. Gigisingin natin si Boss Jet. Alright guys, let's go. Okay guys, so yun, no, nag-temporary wire. Gising ka sa akin na. So nag-temporary wiring muna ako. Subukan natin kung mapapaandar natin itong si Tudor with his new engine guys. Ayan, so subukan natin guys. Let's go. Finalize ko na wala na tong bumbilya na to. So nakatap na ako dun sa fuel pump ni Tudor dun sa likod. So pasensya nyo na si Boss Jet. Medyo mihilik-hilik. Subukan natin kung magigising siya. So ito yung sususi guys. Pagdikitan natin. Yan. So actually nag-cut off na yung fuel pump nya. So ngayon guys, ito yung susi bale. Subukan natin kung aandar siya. Ay po, lobat yung battery. Ayop. Ayun, oh, nagpa-prime yung pump nya guys, oh. Galing. Okay, palit tayo battery. So naglagay na ako ng battery pa, no, yung Megaforce. So ngayon guys, subukan na natin siya paandarin. So ito yung aking check engine light. Subukan natin guys.
What happened? Why no idle, man? Ita, magliko. Leaking vacuum, man. Ita na, dimdam eh, Jet. Dimdam eh, boy. Okay, once again, man. Once again. Okay, guys. So, yun, naka-on pa rin tayo. So, meron akong konting vacuum leak. And subukan natin again. Alright, guys. Na. So yun, guys. Ito, babalik.